Magandang araw sa ating lahat at magandang pagpapala sa ating lahat. Binabati ko po kayo sa ngalan ng ating Panginoon na naway nasa mabuti kayong kalagayan. Pastor Arlis here. At sa pagkakataon na ito ay talakayin natin ang Matthew chapter 24 verse 14 at ibibigay natin yung ilang outline na nakapaloob sa verse 14 of chapter 24. But syempre, umpisahan natin sa pagbabasa muna ng kanyang mga salita. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. Then the end will come. So, tutigan niyo po ang salita na yan ng Panginoon. Napakaganda. At makahulugan, syempre pa ang kanyang mga salita. Ano po ang inyong naiintindihan? Ano po ang sumasaisip? Yan ang sumasaisip natin. Kapag naririnig natin ang ang salita ng Diyos, ang kagaya niyan na binabanggit ng Matthew about sa pagbabalik ng ating Panginoon at katapusan ng lahat. So yan ay pag-usapan natin yung gospel, yung kingdom, yung idea na kung saan ay ipapangaral ang salita ng Diyos. Ipag-usapan natin ang mga bagay na yan. So tingnan natin kung ano ang ating maibibigay. Okay, so ito yung unang pagkakataon na muli tayo makabalik sa ating pagmimisahe dito sa Gospel 24/7. And then ibigay natin yung pinaka-outline ay may setting at saka yung kiniklaim at main na claim and scope nung pinag-uusapan at saka yung sequence na kung saan ay sequence sa marker at saka yung end point na kung saan ay ating maiintindihan. Okay? So, sa inyong lahat dyan na nakikinig ay ating alamin. Umpisa natin sa umpisa. Yung part ng kumbaga ay no longer teaching about the future. Ito yung setting ngayon. Part of a longer teaching about the future. So, yan ang isa sa mga setting na makikita natin yan na kung saan ay tinaguruan nga ito na part ng itong idea na ito ay yung idea ng Olivet Discourse na sinasabi na dineliver ng Panginoon sa kanyang mga disciple. At ang pinaka mga background nito ay tinatanong kung ano ang kawakasan, anong mangyayari sa temple at ang Panginoon ay sumagot sa katanungan na iyon ng kanyang mga disciple. At sa pangalawa, yung word na ano ang kiniklaim nitong ating pinag-uusapan ay ito yung specific na kung saan ang yung message will be preached. Magkakaroon ng public proclamation na ang sinasabi the kingdom or the gospel of the kingdom will be preached. Okay, so yan ang isa sa mga setting ng Matthew chapter 24 verse 14. Okay, so another na kung saan ay yung scope naman, yung lawak in the whole world. In the whole world ang pinag-uusapan. Kaya ito yung isa sa mga setting na kung saan ay mapapansin natin na sa huling panahon sa end time na sinasabi ay magkakaroon ng pangangaral ng mabuting balita, preaching of the gospel, whole world, at tinutukoy pa na
all nation. So ito ay iba't ibang tao. Imagine natin na may 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 mangyayari na kung saan lahat ng tao ito ay imposible actually kung pag-uusapan many or 100 years ago itong sinabi ng ating Panginoon sapagkat mahirap marating ang mga lugar. Bukod pa rito, sino ang magdadala? Okay? So, sunod po na pinaka-setting aside from the scope ay yung purpose. Ito yung napakahalaga na makita natin yung purpose na kung saan ay bakit ipapahayag, bakit ipapangaral ang mabuting balita. So ano ba ang purpose? Bakit magkakaroon ng malawakan, worldwide, all nation na pangangaral and preaching about the gospel of the kingdom? To proclaim the function like witness or attestation, the people are informed. It means na ang mga tao ay informed sila at confronted by the truth, by the gospel of course, and sila ay magkakaroon ng invitation. Without ignorance, walang maiiwan na kung saan ay walang alam, kundi malalaman nila ang tungkol sa mensahe ng gospel which is the good news. Ayan. So, ito ay isang malaking patotoo. Kaya, I'm sure na lahat na kayong nakikinig ngayon or nakakapakinig sa pagkakataon na ito, you can attest na kayo ay inabot na ng patotoo ng Diyos at may ginamit ang Panginoon sa inyo. Naalala niyo po ba yun? I hope na naalala ninyo yung portion na kung saan kayo inabot at may nagpatotoo. Ang ibig sabihin ng patotoo ay sinabi nila kung gaano kabuti ang Diyos at yung need na ma-save at saka yung need to know the truth. Yun yung patotoo. Ako'y naranasan ko, I'm going back doon sa memory ko na kung saan ay paano dumating sa akin ang ebanghelyo. So lahat tayo, imagine natin kung paano dumating. May ginamit, natural may ginamit na tao. At ito ay special yan. Ako sa akin, special sa akin pagka binabalikan ko yung tao na kung saan ay ginamit ng Panginoon sa akin. At marami actually yan marami. Kung iisipin natin kung paano tayo nadala doon sa ating taus-pusong pagtanggap ng kaligtasan, pwede natin sabihin na maraming mga nilagay muna ang Panginoon. Okay? So, pwede nating sabihin ng ganun. Siyempre, leading to. Ayan. So, may mga dinaanan, mga pangyayari, it could be mga problema, mga pagsubok na kung saan nagdala sa atin papunta sa gospel ng ating Panginoon. So, naalala niyo po ba yung panahon na yun? Bakit ko kailangan ipaalala sa inyo? Now, because gusto natin maging matibay din yung lahat ng tunay na tumanggap ng patotoo ng Panginoon, kailangan din maging matibay sa inyo kung paano nga naman dumating ang Panginoon sa inyo. Because importante nung sabihin na yung word na testimony ay hindi may iwasan na ating isipin may nagpatotoo. Ayun, may nagpatotoo. Okay. So, sa kaso ko ay, siyempre, pwedeng sabihin natin yung mga maliliit na yun ay bahagi yun ng proseso. Pero noong dumating na yung time na ikaw ay tumugon na talaga, naghihinala ako na mayroon ginamit ang Panginoon na kung saan ay napaka-vivid, napaka-clear, okay, with clarity, na yung taong yun ay ginagamit para ikaw ay aralan. Ayan. So, nagkaroon ng time, nagkaroon ng
ng fellowship, and then yung connection, relationship, at nang sa ganun ay dumating na yung pagbuhos ng aral. Importante yung aral, doktrina, aral, teaching, yun ang ibig sabihin noon. Kasi pwedeng marami ka naririnig, pero hindi dumarating sa iyo yung aral. Okay, iba naman yung parang ano na, halatang halata na ito ang ginawa ng Panginoon or ito'y gawa ng Panginoon. Actually, malalaman mo rin lang pagkatapos ng ilang panahon na iyon ay gawa ng Panginoon. Siyempre, sa proseso na kung saan ikaw ay inaaralan pa, iniisip mo, marami. Hindi mo naiisip na ito'y plano ng Panginoon sa iyo. But then, paglipas ng panahon, sasabi mo, well, it was the acts of God. Okay? So, dahil dyan, ikaw ay confronted, ikaw ay in-invite, ikaw ay in-inform, and then magdidesisyon ka once and for all na bitawan yung mga bagay na gigantic sa buhay mo. Like yung sin, like yung lifestyle, like yung mga bagay na even yung future mo, yung mga pinaplano mo sa buhay na hindi aligned sa kalooban ng Lord. So it could be na nung na-confront ka ng good news o ng ebanghelyo, teaching or aral, ay nagkaroon ka ng decision. And mula doon sa decision na yon ay nagkaroon siyempre ng pagkilos ang Panginoon. Yung plano ng Diyos ay natupad sa buhay mo. Kung bakit hanggang ngayon, ayan, yun ang maganda. Kung bakit hanggang ngayon, ikaw ay nasa church, ikaw ay masugid, ikaw ay magiliw, ikaw ay matibay, ikaw ay natuto, ikaw ay nagamit. Yun na yun, ano? So, bago yung nagamit at naging instrumento ng Panginoon, may istorya yon. Okay. Dahil yun sa isang malaking desisyon na ang aking paniniwala ay it pleases God. It pleases God. So dahil doon, na-please ang God, so ngayon ay binibless ka ng Panginoon at dinala ka niya sa ministry ng Holy Spirit. Okay. So ang lahat ng yan ay dahil doon sa patutuo ng Panginoon, may ginamit siya. So, napakaganda, napaka-beautiful po yung istorya ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. I'm sure, pwede kayong mag-comment dyan kung anong istorya ninyo, kung similar din ba, parehas din ba. So, unahin natin, mayroon bang ginamit ang Panginoon na natatanda mo pa ang kanyang pangalan hanggang ngayon? At iyong binibigyan ng malaking respeto and pagkilala, honor. At okay, so yung sa akin ay wala na siya at nagtapos ang buhay niya sa Las Vegas. Isa siyang kapatiran. Hindi ko akalain na siya ay lingkod ng Panginoon at ganun siya kainit sa paglilingkod sa Panginoon. At ang kanyang pangalan, di ko na bibanggitin yung apelyido. Pero dahil siya naman ay umuwi na sapagkat may kaidaran na siya nung siya ay ginamit ng Panginoon sa akin. Ang mga around 50 years old na siya. Hindi ako magkamali sa portion na yan. So 50 years old at the time ako ay 14, 15 years old. Kaya nagkasama kami sa ministry ng mga almost 7 taon. Okay, 5 taon, mga more or less ganyan. So, solid yung 3 years. And then, bago yung mga 2 taon na yun is Bible study. Pero yung ministry na kung saan may hinahandle kaming gawain ay 3 years yan. So, mahaba-haba din at yung bago ako din nabuksan at na born again ay madalas yung siguro 6 na buwan siguro yun na madalas na inaaralan ako at panay ang nag-uusap kami, sharing at ang mga kwento niya tungkol sa kanyang pananampalataya, sa mga nangyayari at inaaralan niya ako sa mga buhay-buhay
At at the time ay naisip ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Ba't nakikinig ako rito, no? Dahil hindi ko naman siya maitakwil, hindi ko naman siya maiwan at layasan dahil nakakahiya naman. Nandun lang ako, nakikinig lang ako, and then yung iba naman doon interesting naman. Pero nakonclude ko na yun ay ah, pamamaraan ng Panginoon para imulat ako, i-educate ako sa ganung kaparaanan. At naniwala naman ako doon sa kanyang mga pangangaral dahil karamihan doon ay mga personal experiences niya at saka yung kanya ring paniniwala sa ebanghelyo ni Kristo, at higit sa lahat sa ebanghelyo or gospel ay yung kaligtasan. At many times kong narinig sa kanya yung kahalagahan ng kaligtasan. Kaya masasabi ko na at the time ay nailubog ako doon sa idea ng kaligtasan na ito, na kung saan ay inisip ko rin na yes, kung totoo ang kaligtasan ay kailangan ko ang kaligtasan, at hindi ko sasabihin na baliwala ito, kundi binigyan ko ito ng pahalaga din sa heart ko, dahil bandang huli ay yung sinasabi naman ng kaligtasan ay sinasabi ng Biblia. So ito ay patutuo natin dahil para makita natin yung epekto nitong yung gospel of the kingdom na sinasabi. Okay? So have you been informed? Have you been confronted by the gospel? Have you been invited? Have you been in a situation na kung saan yung ignorance natin sa Bible o sa Biblia o sa paglilingkod ay natanggal, na wala, na challenge dahil sa may pangangaral na dumating sa atin? Hopefully ay nangyari ito, and dahil dyan ay pinagpala tayo ng Panginoon. And then yung kasunod na kung saan ay outline ng gospel na ito ay yung sequence marker, and then yun na, indicates order. Okay, indicates global proclamation, then the end. So ito yung sequence marker. Pag naipangaral na, ayan, sa buong mundo, global proclamation, and the end will come. So ito yung sequence: preaching, global, all nation, lahat ng tao, and then kasunod na doon ay ang pagwawakas, ang kawakasan na sinasabi. So very important ito na sa ating mga mananampalataya, including yung hindi masyado pa at nag-uumpisa pa lang nag-uumpisa pa lang na lumalakad sa kanyang kaligtasan. Ito ay encouragement, yung word na the end. Sapagkat kita natin habang tayo natututo sa Biblia, nakikita natin yung depravity na sinasabi, yung hopelessness ng tao, ng soul na walang salvation. Kitang-kita natin na yung education ng tao, pera ng tao, and prestige ng tao, yung na-acquire natin as a human being in terms doon sa ating gustong marating na inalok ng mundo, na system ng mundo. So nandyan lahat yan, money, power, and everything, possession, material, and everything. And ang lahat ng ito ay hindi nagdala sa kaligtasan. Ang lahat ng ito ay hindi ipinangako na ang tao ay magkakaroon ng eternal life. Walang institution, eskwelahan, akademya, or kung ano pa man na magsasabing mag-aral kayo dito sapagkat tuturuan namin kayo at ibibigay namin ang eternal life. Walang ganon. Only the Messiah, the chosen one, the great teacher, the Son of God, promises all this idea about yung sinasabing eternity or eternal life. And so, kung makita natin na sinabi ng salita ng Diyos na ang lahat ay magkakaroon ng wakas, magkakaroon ng end,
So it means na naintindihan na natin na yung perfection, and yung perfection ay mayroon, and yung imperfection ay kitang-kita natin kung ano ang dahilan kung bakit may imperfection. And siya nagsasuffer tayo because of the imperfection. At nakaka-confuse nga dahil kung mayroon Diyos, bakit nangyayari ang mga bagay na ito? So, isa yun sa kumisan struggle ng isang kaisipan o tao na pag sinabi natin na mayroon Diyos na nagmamahal, nakukonfuse sila because bakit kung mayroon Diyos na makapangyarihan at nagmamahal, bakit maraming mga suffering na nandyan? Because sa atin na mga mananampalataya, naunawaan natin na una, kaya ang Lord ay nagligtas sapagkat nililigtas tayo doon sa kapahamakan, at itong lugar na kinalalagyan natin while we are in this physical life na or physical body natin, ay ito ay puno ng imperfection pero mayroon ending, at ang end nito ay hindi blank, kundi ang sabi ng Panginoon, ang pangako niya ay mayroon eternity, mayroon kawakasan at pag-uumpisa ng walang hanggan na buhay na kung saan kapiling ang lumikha. Yun. Kaya ang ebanghelyo ay pag sinabing may kawakasan, inaantay natin yan. Kailan ba? Kailan ba? Hanggang ngayon wala pa naman. I think iyan ay naman ay normal na yan sa ating experience na inaantay natin. Pero pagdating doon sa kung kailan, hindi yan nasa kamay natin. Yung end na ito na binabanggit ng Bible na kung saan sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, siya o ang Ama ang siyang may hawak nito o may control nito kung kailan magkakaroon ng kawakasan. Pero at least mayroon, okay? So, yun ang napakahalaga na sinasabi ng Biblia. Now, yung pinaka-endpoint na pinag-uusapan natin, the end will come, yung climactic conclusion to the era of being discussed in the surrounding passage. The end will come. So, marami yan yung the end will come. Isa lamang yan, yung verse 14 lang ang ating binibigyan ng pinaka-conclusion. Okay, so before pa dyan ay may mga binabanggit about yung mga famine and everything and wars and rumors of wars na sinasabi na kung saan ay matatagpuan po sa chapter na iyan. But then in verse 14, ang pinaka-setting ay magkakaroon ng yung pinaka-future na pinag-uusapan, hindi yung sa ngayon at the time na si Jesus ang nagsasalita, kundi yung future. Ang kasunod ay yung pinaka-claim ng verse 14, the gospel of the kingdom. Okay? And ang preaching, magkakaroon ng preaching, lahat may inform, at ito ay hindi localized, kundi globally. And hindi lang global, kundi specific na kung saan all nations. At ibig sabihin ay iba't ibang uri ng tao ay makakapakinig na ito. Sa ating time ngayon, kung walang technology, paano natin mababalitaan na kumalat na ang ebanghelyo? Walang nakakaalam, walang technology, walang cellphone halimbawa. So mahirap. Pero ngayon, halos lahat tayo ay makakaintindi, pwede mag-research, pwede natin malaman ng statistic kung saan na at alin na, paano na, ano nangyayari, anong revival, sino ang mga missionary, sino ang mga nangangaral na mabuting balita. Medyo nagkakaroon tayo ng kaalaman because natupad na. Yan. Natupad na ang alin? Natupad na yung pagkakalat. Okay, ipangangalat, ipangangaral, natupad na. Pero yung sa lahat ng mga bansa, yun ang question doon, sa lahat ng mga bansa. It doesn't necessarily means na kapag sa mga bansa at mga taong tumanggap nito, it doesn't necessarily mean
na sila'y magbabalik loob kay Lord and then babalik na ang Panginoon or magkakaroon na ng katapusan. Walang sinasabi na it is necessary for them to believe in the gospel and then things will gonna happen. But then, ang idea lang ay it's up to them and then ang kailangan lang marinig nila ang mabuting balita. Okay, so ang pinaka-purpose noon ay patotoo. Patotoo ng Diyos. Sa verse 14 na yan, gusto sabihin na ako'y nagpapatotoo, sabi ng Panginoon. O ibig sabihin yan ang ini-imply. Yun ang meaning. Na ito ay ang gospel is a testimony to the world coming from Jesus Christ, which is siya yung author, siya yung nagsalita, siya yung inaaral o yung ebanghelyo, siya yun. About Him. Okay? And dahil doon ay mayroon indication, mayroon marker na kapag nangyari na ang lahat ng ito ay magkakaroon na ng katapusan at yan ang pinaka-climactic na conclusion ng mission na kung saan ang ebanghelyo ay naglalayag, naglalakbay at hanggang ngayon ay kailangan ipangaral. So ganito 'yon at gusto kong bigyan ng diin. Hindi ko matiis na hindi mag-share ng gospel sapagkat nung ipinasa sa akin yung katotohanan na ito, yung hope, yung salvation, yung pag-asa and kaligtasan, nalalagay din ako sa isang kalagayan na I have to, okay? Nagiging tungkulin ko, nagiging moral na obligasyon ko sa Panginoon na ito naman, dahil napasahan ako, hindi pwedeng magtapos sa akin. Kailangan hanggat hindi bumabalik ang Panginoon at may buhay tayo, patuloy din tayo na yung naipasa sa atin, ipapasa din natin sa susunod na mga taong tatanggap habang tayo nabubuhay. Magtatapos ito pag natapos ang buhay natin and hopefully yung nakatanggap nito naman na pinagpala ay ipapasa din. Sapagkat ito yung pinaka-direction ng ebanghelyo. Hindi ito ipinangaral para itago. Ipinangaral at isinulat ito at ito'y nalalathala at ito ay hanggang ngayon ay hindi nawawala sapagkat ang layunin ng ebanghelyo ay ito ay i-share ng mga taong tumanggap ng katotohanan. And so, dahil dyan, nabibigyan tayo ng inspiration, lakas ng loob upang magkwentuhan, mag-sharing tungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoon. And sa ating pinaka-page, FB page ay lagi natin tatalakayin yung teaching or mensahe na may kinalaman sa gospel. So, maaring meaning, maaring ano ang pagkagamit, bakit sinalita iyon, kapag si Pablo magsalita about the gospel, anong ibig sabihin nun, and then kung anong nakapaloob doon, nakahulugan, yun ang ating bibigyan ng kahulugan. Nang sa ganun ay magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa gospel. Tingnan natin yung susunod nating magiging parang aral. Mali yung akin na click. Hindi ito. Okay, so tingnan ko ha. Very, very quick yung kasunod para malaman ninyo kung ano yung susunod natin tatalakayin. Ngayon ay nandyan sa Matthew chapter 24 verse 14. And maring balikan natin uli yan dahil marami pa namang sinabi si Lord prior to the end time. Baka matempt ako na talakayin yung mga bagay na yan. But then, naka-line up na yung sinasabi ng Mark chapter 8 verse 35, whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Pwede natin bigyan ng pag-i-expound ang chapter and verse na ito ng Mark 8:35. But then
Abangan lang natin at yung susunod natin na mga pag-uusapan basta laging may kinalaman sa gospel ng ating Panginoon. So rest assured na yan ang ating mga pagtalakay. Sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain kayo lagi ng ating Panginoon at nawa ay manatili tayong nakikinig ng ebanghelyo, ng mabuting balita ng ating Panginoon. Nang sa ganon, maging maalam tayo at tayo ay makatanggap ng ganap na patutuo ng ating Panginoon at nang sa ganon ay maging kabahagi tayo noong glorious coming ng ating Panginoon. Na ibig sabihin sa kanyang pagbabalik sa dulo ng panahon. Dalawa yan, dulo ng buhay natin, maaaring hindi dumating pa yung sa Panginoon pero nagtapos naman yung ating buhay. At yung sinasabi naman ng Panginoon na buhay tayo pero dumating na ang sinasabing end na kung saan ay babalik siya. So dalawang bagay yan. Alin man sa dalawa na yan, siguradong matutuloy yan. Walang mintis, hindi yan mababago. Yan ay destiny na. But then, sa dalawang pagtatapos na iyan ng kapanahunan, okay, yung buhay natin at saka yung global na pagbabalik ng Panginoon as a sign ng kanyang ng end times o pagkatapusan ng kawakasan na sinasabi sa Tagalog. Ang mahalaga, ikaw at ako ay naroon, anticipating, expectant at nag-aantay, masaya na sumasalubong, na ibig sabihin tayo ay hindi lost, hindi tayo backslider, kundi tayo nanatiling tapat hanggang sa wakas. Sa inyong lahat, pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you again next time. And always through eternity.